Ano? Hindi ka na papasok? Hindi na. Still have to do pa eh. Alberto! Alberto! Oh my God, Alberto! 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 Patricia, ay, Anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mo, pumunta ka pa rito! Ikaw ang nagpapatay sa anak ko! Mrs. Ayala, wala ho akong kasalanan. Hindi ho ako pumatay sa anak niyo. Lumayas ka rito! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo! Lumayas ka! Hayop! Mrs. Ayala, wala akong kasalanan. Mendoza! Gusto ko lang makita si Alberto. Palayasin ang babae niya! Teka lang! Yan ang pumunta kay Alberto! Lumayas ka! Hayop! Ako, ano ba? ako na bahala. Gusto ko lang makita si Alberto. Please, naiintindihan ko yun. Okay. Kaya hindi ngayon. Kailangan ko muna umalis dito. Wala akong kasalanan, attorney. Alam ko. Kaibigan ko si Alberto, kilala kita. Pero hindi ngayon. Huwag muna ngayon. Nakita mo magulong-magulo ang isip ni Miss Ayala. Ha? Pero, attorney, wala akong kasalanan Mas makabubuting umuwi ka muna ngayon. Ha? Para maayos ang lahat, ha? Sige na. Nahatid na kita. Wala na si Alberto. Pinapatay siya ng babaeng yun. Magbabayad siya. Alberto! Chris, totoo ba itong sinasabi ni Attorney Roy na pinapasa mo sa kanyang kaso? I'm sorry, ma'am. But why? Hindi ko magagawa yung pinapagawa niyo eh. We're accusing a wrong person. What do you mean? Akala ko ba ikaw ang matalik na kaibigan ni Alberto? Precisely, ma'am. Kilalang-kilala ko ang kaibigan ko. At alam ko naging takbo ng relationship niya with Patricia Gregorio. At kung nasaan man ho siya ngayon, I'm sure, hindi ho siya masaya. Dahil alam niya kung sino talaga ang pumatay sa kanya. So, you're siding with that bitch? No, ma'am. I just want the truth to come out and seek justice for my friend. I just hope you understand. No, I don't understand. Ang akala ko pa naman kapamilya ka na namin. Tinuring pa naman kitang parang isang tunay na anak. Wes, you can go now. Thank you, Attorney Estrada. Good morning, ma'am. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dapat si Attorney Roy ang nandito, but I requested him na I wanna do it myself. Anyway, ako naman ang may-ari ng kumpanyang ito. You're fired. Kunin mo na ang huli mong sweldo at lahat na rin ng mga gamit mo dito. Hindi namin kailangan ng isang sekretaryang nagbabait-baitan, yung pala isang traidor.
Maraming salamat, Mrs. Ayala. Pero hindi ko na rin kaya makipagtrabaho sa isang kumpanyang pagkatapos kong mahalin, ako pang masama. Alam mo ba kung bakit ako minahal ni Alberto? Dahil ako lang nakakaintindi sa kanya. Dahil kayo daw, wala kayong ginawa kundi magdikta sa kanya. At kahit mali, ikaw pa rin ang nasusunod. Tama nga palang sinabi ni Alberto. Wala kang kwentang ina. Hayop ka! Hindi mo na ako empleyado at patay na yung tao nag-uugnay sa ating dalawa. Miss Patricia Gregorio, Ako nga ho. may warrant of arrest kami rito para sa'yo. Bakit? Ano hura bang ginawa kong kasalanan? Ikaw ang major suspect sa pagpatay kay Alberto Ayala Jr. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sasama ako. At least nagkaroon na ng katarungan ng pagkamatay ng anak ko. Akala yata ng Patriciang yan kaya niya akong labanan. Kulang pang pambayad ang buhay niya sa ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Tita, I really miss Alberto. Dapat lang mabulok sa kulungan yung Patricia yan. Hindi lang niya alam kung anong inagaw niya sa akin. Pinatay niya lahat ng plano namin ni Alberto. Patricia! Attorney, ano nangyari? Nagpiyansa na ako sa kaso mo. Naku, maraming salamat, Attorney, sa kabutihan niyo sa akin. Ano ba sinabi ko sa'yo? Hindi kita pababayaan, hindi ba? Pinag-aralan namin buti yung kaso mo. At lumabas sa pag-aaral namin na wala silang matibay na ebidensya laban sa'yo. Kahit na anong iharap nila, wala talaga. Naku, Attorney, maraming salamat talaga. Gusto ka magpasalamat. Dahil siya ang gumawa ng paraan para makawala ka sa kasong to. Ha? Lumabas sa pag-aaral namin na hindi ka capable of killing someone that you really love. At hindi ka marunong humawak ng baril. And it follows na negative ka rin sa test ng pulbura sa kamay mo. At ngayon, ang pinaka-importante, makita ko yung baril at bumamatch doon sa bala na nakuha sa ulo ni Alberto. At yun ang ginagawa ko ngayon. Ano pa? Let's go! Small world. Hindi ka kaya nagkayuman ng oportunistang yan, kaya mo siya dinidepensa? O baka naman magkakuntsaba kayo sa pagpatay sa anak ko? Ma'am, hindi. Hoy! Kung inaakala niyo na tapos na ang laban, nagkakamali kayo. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang babaeng yan! Ako rin, ma'am. Hindi rin ako titigil hanggat hindi ko nahuli kung sino talaga ang pumatay sa anak ninyo na kaibigan ko. Wala na akong tiwala sa'yo! Ma'am, all you have to do is please cooperate. Pareho ka rin niya. Isa ka rin traidor! Ma'am, napaka-unfortunate na nag-uusap tayo ngayon na para tayong hindi magkakilala. But I'll tell you one thing. One day, I'll prove to you na mali lahat ang binibintang ninyo. Hoy, babae. Hindi pa ako tapos sa'yo! Excuse me, may hinahanap ka ba? Wala. Ilang araw na kasi kita nang nakitang paikot-ikot dito eh.
Actually, I was looking for a place. Baka may mga bakante pa. Alam mo, wala na eh. Punong-puno na dito. Sayang. Sige. Excuse me. Have we met before? Dear Diana, I don't know how to tell you this, pero kailangan ko nang sabihin. Kahit hindi ko rin alam kung anong pwede mong gawin sa akin. Hinding-hindi na talaga kita pwedeng balikan pa sa San Francisco. At lalong hindi ko mapagbibigyan ang hinihiling mo sa akin. Kasalanan ko, Diana. I'm so sorry. I hope you understand. Please forgive me. I wish you all the best. Alberto. Ma'am, meron nga po pala kayong dumating na sulat kanina. Sige. Alis na po ako, ma'am. Uwi na po ako. Okay. Sige po. Hello? Hello, attorney. Attorney, meron ako natanggap na death threat. May nananakot sa akin. Hindi ko alam kung sinong pwede ko pang tawagan. Please, attorney. Salamat. Bilisan niyo, ha? Sigurado ka na ba sa decision mo? Oo, sana eh. Depende kung wala ako sa whole departure order. No. Wala na. Clear na ang name mo sa kaso ni Alberto. Sana nga eh. Alam niyo naman, kayo lang naman ni Alberto ang kapamilya ko. Eh, hindi ko naman pwedeng patirhan sa bahay yung helper. At tawagan ko kayo ng tawagan tuwing may nananakot sa akin. Baka naman yung asawa niyong magalit sa akin yan. Hindi. Worried nga siya sa nangyari sa'yo eh. Nabanggit ko na nga rin sa kanya na gusto mo nang magpahinga sa San Francisco. Oo nga eh. May kaibigan nga ako doon. Pangalan niya si Daniel. Pero kaya ako pupunta doon. Dahil dito, papakita ko sa'yo ah. Yan. Yung litratong yan, nahanap ko yan sa briefcase ni Alberto. At yan, basahin mo yung sulat na yan. Malay mo, nagkaroon ng affair si Alberto sa iba nang hindi ko nalalaman. Malay mo, meron siyang pinangako na hindi niya tinupad. Ito naman yung babae na in love, nagmahal, nasaktan. At baka nakaisip siya ng... Ewan ko ba? Baka... Alam mo, pinagtataka ko lang kung bakit sa akin naka-address yung envelope. Pero ang laman ng sulat, sa kanya naka-address, yung Dianang yun sa San Francisco. Ay nako, Patricia. With Alberto's character, hindi na strange sa akin yan. Kilala ko siya since childhood. Lagi ang natataranta. Nalilito, naghahabol ng oras. Siguro, ang nangyari, sabay kayong sinulatan ni Diana. At nagkapalit yung sulat. Kaya definitely, yung sulat na para sa'yo ay napunta sa San Francisco. At itong sulat na matatanggap mo sana, na hindi mo na natanggap dahil nga nabaril siya nung night na ibibigay niya sa'yo. Dahil sa sobrang kalituhan eh, nabuko mo tuloy siya. Teka, what do you mean, attorney? Well, to be honest, nabanggit na sa akin yung Diana na yan eh. If I remember it right, her full name is Diana...
Nasa dulo ng dila ko eh. Yeah, Diana Contreras. Diana Contreras? Yep. Diana Contreras. I think 2 years ago, nung papunta ako sa San Francisco, may sa akin ng favor na kung maaari, puntahan ko sana. Kaso hindi ko naman napuntahan. Teka. Parang nasa akin pa yung address niya eh. Dali. Contreras. Yeah, here. Alam ko to ah. Don't worry, attorney. Siguradong hindi ako mahihirapan dyan. Pupunta ako sa San Francisco. Hahanapin ko yung Dianang yan. Posibleng may kinalaman niya sa pagkamatay ni Alberto eh. Okay. Wow! Wow naman! Ito bang bahay mo? Napaka-cute naman! Yan ang Para sa pinaghirapan ko for picture. 15 years. Matagal na kita pinapapunta rito. Nag-iisa lang ako rito, baka akala mo. Eh, yun na nga eh. Ang ganda-ganda ng bahay na to, pero nag-iisa ka pa rin. When are you getting married? Getting married? Are you kidding? Why? I'm just asking. At your age, Miss Patricia Gregorio, wag mo pakikialaman ang edad ko. Remember, nagpunta ka rito dahil sa mission mo. yun na nga eh. Siguro kung di namatay si Alberto, ikakasal na kami next year. Pero, kailan ka ba talaga ikakasal? Oh my God. Will you please change the topic? Ikaw talaga. Ano na? Gusto ko malaman kasi yung kwento mo. As Ano? in lahat-lahat. Ikaw ha, Daniel, tandaan mo, hindi lang ikaw ang pinunta ko rito. What else? Yan. Okay. Lovely. At ngayon, gusto mo gamitin, ha? Sa'yo na yan. Aba, kung yan ang gusto mong isipin. Ikaw, babae ka. Tinataranta mo talaga ako. Pati yung mga taong hindi ko kinakausap na matagal, ngayon kinakausap ko na. Especially yung sa Philippine Consulate. And through my influence, lahat ng gusto mong makita rito sa Amerika, especially yung taong hinahanap mo, makikita mo. Talaga? Talaga. Daniel, salamat ha. Sige na. Kulay po, gutom na gutom ka na. Oo nga Meron eh. akong hinanda sa'yo doon. Ito na. Excuse me, is this number 47 Mission Street? Yes, it is. I'd like to speak to the owner of the house. I am the owner of the house. Oh, is a Diana Contreras here? There's no one here by that name. Our name is Martin. We've owned this house for the last 2 years. Oh, You must have the wrong address. okay. Thank you. Sorry. Hindi daw yan eh. Eh, wala talaga. Nakakahiya. Ay. Yes. Hello? Can I please speak to Diana Contreras? This is her friend from the Philippines, Patricia Gregorio. What? What did you say? Nasa banyo siya. Pilipino din po kayo? Talaga? Yes, nahanap ko po yung complete address niyo sa directory eh. Sige po. Okay. We'll be there in a few minutes. Salamat po. Anong sabi? Parang napaka-accommodating nila eh. Iniimbitahan ba naman tayo magmerienda doon? Di ba? Napakaswerte mo. Ano na? Lakad tayo?
Tara na, gagabihin tayo. Teka muna. O bakit? Huwag mo sabihin, kinakabahan ka na naman. Ha? Andiyan ka na naman, Patricia. Kung gusto mo, ako na humarap sa kanila para matapos ito problema mong to. Come on. Hindi ka na. Yes? Hello. Good afternoon, ma'am. I'm looking for Miss Diana Contreras. Ako nga si Diana Contreras. Sino sila? Kasi po, ma'am... Miss ba ang hinahanap ninyo? Lola na ako eh. Yung anak ko naman, si Dina, wala siya dito dahil nagbakasyon sa Pilipinas. Si Dina yon, Dina Contreras. Ito ho ba siya? Pakita mo yung picture. Nako, hindi. Ibang-iba. Ang ibig sabihin may kapangalan akong ganitong kaganda dito sa San Francisco. Sige po, maraming salamat na lang, ha. Uy, teka, hindi ba kayo tutuloy? Kumain muna kayo dito. Sa balikan mo. Oh, okay. Okay. Oh, sige. Thank you na lang. Wala naman. Bye-bye. Bye. Thank you. Ano ba ito nangyayari sa atin? Hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikita. Masyado ka naman si mainipin eh. Konting pasensya. Ganyan naman sinasabi mo dati. Sabi mo may impluensya ka. Bakit hanggang ngayon wala pa? Teka muna. Lahat naman ginagawa ko para sa'yo ah. Sandali. Sige. Kung yan ang gusto mo, ito ang pinakamagagawa ko ngayong paraan ha. Bukas na pupunta tayo sa Philippine Consulate. Doon, marami informasyon doon tungkol sa mga Pilipino. Okay ba yun? Baka mamaya umabot na naman tayo ng 1 taon. Hindi ko pa rin makikita yung babaeng yun. Yan ka na naman eh. Cool ka lang. Nasa Amerika ka. Everything will be in order. Okay? Oh, Tisha. Oh. Oh, nagkaso ko yun nasa loob. Gusto mo makita? Oh, ano pati yan? Halika, dito tayo. Okay, ang pangalan niya ay Diana Contreras. Ang address niya is 2860 Rolling Woods Drive, San Bruno. At nurse pala siya. Ano? Takot tayo? Puntahan natin? Sige. Okay ka? Okay lang. Oh, yan na nga. Ito na yung bahay. Ito na yung address. Okay. Tama ka. 2860. Okay na to. Oh, teka muna. Nakikita mo ba yan? Parang Buntis! Naku, hindi siya. Hindi siya, sigurado ka? Eh, teka muna, yung litrato. Oh, ito eh. Oh, tignan mo. Kahawig niya yung babae. Nasa litratong ito. Siya nga. Pero mukha naman silang happily married. Eh, paano masisiguro kung di mo kakausapin? I-try mo muna. Bumaba ka, kausapin mo. Then, part na investigation yan. Nahihiya ko eh. Ano ka ba naman? Huwag na lang kaya. Patricia, ang tagal natin hinintay yung pagkakataong ito. And this is the only chance. Ano ka ba? Ano? Teka. Ang mabuti pa, sundan natin, mukhang aalis sila yung teka. Sige. Dito mo lang sa parking lot, ha? Mahala ka dyan. Oh, sige. Okay. Excuse me, you need the help? No, thank you. Pilipina ka rin, ano? Sige.
Daniel, ano ba itong lugar na to? Ba't ang daming bakla? Gay bar ba to? Well, majority rito ay medyo maraming gays. Pero, ano pa nga ba sa tingin mo? Luka-luka ka talaga. Ano pang ginagawa natin dito? First of all, Patricia, gusto kong maging relax ka. Mabagong routine mo. Hindi yung palagi ka na lang pasunod-sunod kung saan-saan sa gagang babaeng si Diana na yon. And gusto ko rin mabago na rin yung iniisip mo sa akin. Gusto ko sabihin sa'yo yung tunay kong katauhan. What do you mean? Anong katauhan mo? Patricia, don't be so naive. Mama! Parang paano naman ang beauty mo dito, ha? Ikaw talaga. Hi, Jun. I would like you to meet my sister-in-law. She's also from Manila. Oh, really? Hello! Ang ganda mo, ha? Best friend ko yan. I guess for vacation kaya ka nandito, no? Ako, you should enjoy San Francisco. Alam mo ako, enjoy ako dito. Gusto ko na nga mag-TNT, wala na akong balak bumalik sa Pilipinas. Anyway, mama, nagmamadali ako. May date pa ako. Okay, okay. Hello, mama. Sandali muna. Huwag ka na alis muna. May sasabihin ako sa'yo. Halika rito. Ano na naman? Halika rito. Si Jan sa labas, oh. Ingat ka sa AIDS, ha? Bye-bye. Babu. Maingat ako. Babu. So, what do you mean, sister-in-law? Bakit? Di ba totoo naman? Patricia, to tell you, huwag mo sabihin komot mga varsity player kami ng brother mo si Jeffrey. Ganun lang yon. May affair kami. Nagmamahalan kami sa isa't isa. Kaya nga halos mabariw-bariw ako nung mamatay siya. So sad. Bata ka pa noon. So you mean... Oh my God, Patricia. Bakla ako. Ano pa ba ang gusto mo marinig sa akin? Kaya nga at my age, hindi pa ako nag-aasawa ng babae. Alam mo, rin sa San Francisco, dito ko natutunan ang lahat. Sabihin na natin na dito ako nagdadlag, pero I'm very happy about it. Kasi hodang itakwil ako ng mga pamilya ko. It doesn't matter to me. Pero siyempre, takot ako sa AIDS. And regards to what happened to you, nangyari rin sa akin yan. Masakit yung namamatayan ng boyfriend. Nararamdaman ko yan. Kaya ako sa'yo, kahit anong mangyari, kailangan magtuos na kayo ng dayanang yun. Kausapin mo siya. Ipag-confront ka sa kanya. Daniel, maraming salamat at sinabi mo sa akin to, ha? Yung totoo. Ang alin? Ang pagiging bading ko. Gaga. Yung totoo. Ikaw talaga. At least, magkakaintindihan tayong dalawa, di ba? Okay ba sa'yo yun? O ano pa? Tawagan mo siya. Okay, sister. Hello? Hello? Can I please talk to Diana Contreras? Yes, speaking. Who's this? This is Patricia. Patricia Gregorio. Patricia Gregorio? Hindi mo ako kilala, pero kilala kita. What can I do for you? Sa tingin ko, meron tayong dapat pag-usapan. What about? Tungkol kay Alberto Ayala Jr. Magkita tayo. Saan?
Hi, are you Patricia Gregorio? I'm yes. Diana Contreras. Sorry ha, medyo na-late ako eh. Galing kasi ako sa check-up. Okay lang. Kala ko nga hindi ka na darating eh. Salamat ha. Okay lang. So, you mean to say galing ka all the way from Manila just to see me? What about? Tungkol sa isang sulat na para sa'yo, pero sa akin napunta. Sulat? Para sa akin? Alam mo, hindi ako nag-a-aksaya ng panahon sa mga ganyan eh. Doon nga siguro tayo magkaiba. Kaya ako pumunta rito. Kilala mo ba si Alberto Ayala Jr.? Alberto? Oo. Naging boyfriend ko siya. Bakit? Ilang beses kanyang binalikan dito? Well, he came here once. And that was his first and the last time. Sabi niya, babalikan daw niya ako. Naghintay ako. Pero hindi na siya bumalik. Bakit? Iniwan ka rin ba niya? Siguro nga. Hindi ka naman siguro pupunta from Manila para lang makita ako, di ba? Pero naman sa tingin ko, sa katayuan natin dalawa, mas kawawa ako sa kalagayan ko ngayon. Mahal mo ba si Alberto? Ano, Patricia? Kahit kailan naman siguro, hindi ko may kakailayan, di ba? To the point na pinatay mo o pinapatay mo siya? What are you talking about? Huwag ka na magkunwari, Diana. Aminin mo na, nagtagumpay ka ipapatay si Alberto. Come on, Patricia! Tinawagan mo ako. Sinamahan kita tapos? What are you talking about? Kumaasan na ba si Alberto? I told you, patay na siya. At alam kong ikaw may kagagawa nun. Hindi ba? Umaasa kang babalikan ka niya, pero hindi niya nagawa. Kaya nagalit ka. At It's not true! Aaminin ko, Patricia. Minahal ko siya. Pinaasa niya ako. Nabigo. Hindi ko siya kaipapatay. ito, basahin mo. Patricia. Minahal ko siya, Patricia. At alam mo, hindi ko kaya papatay siya. Wala kang karapatang magsabi sa akin yan. Dahil hindi mo ako kilala. Nagkakamali ka ng tao pinagbibintangan mo. Diana? Teka lang, paano? Sige lang, ilabas mo ng lahat. Ilabas mo ng lahat. Lahat ng nararamdaman mo. Para hindi makasama sa puso mo. Pati na rin sa bata.
Patay na daw si Alberto. Ako pinagbibintangan ng babaeng yon. Pero hindi niya ako kilala. Wala siyang karapatang sabihin sa akin yon. I hate her. And I don't wanna see her again. It's okay. It's all right. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang makipagkita sa kanya? Alam kong doble-doble ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Uno na yung pagbintangan ka ng babaeng yun. At higit na mas masakit yung malaman mong patay na ang tunay na ama ng magiging anak mo. Ng anak natin. But it's okay. Siguro ginawa na rin to ng Diyos para malaman mo na higit mo kung kailangan ngayon. It's okay. Troy. Look, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Kahit na anong mangyari. Hayaan mo akong buhayin ko kayong dalawa sa paraan ko. Okay? Pakabait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko susuklian yun. Kundi mahalin din kita. Sapat na sa akin yun na malaman kung mahal mo rin ako. Sapat na sa akin yan. Diana? Bakit? Diana? Bakit? Higa ka lang. Diana? 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 Nasaan ang gamot mo? Mag-usap nga tayo. Tuwing tinatawagan kita, binabagsakan mo ako ng telepono eh. Ano ba? Trisha, huwag ka naman mag-eskandalo dito. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, kaya kung pwede ba, tigilan mo na ako, okay? Ano ba nangyayari dito? Honey, pumasok ko na muna sa loob. Ako nang bahala dito. I'm Troy. Pwede ba tayo lang mag-usap? Magbibihis lang ako. Grabe ang sakit sa puso ni Diana. Halos mamatay nga siya nung una kayong magkita. Kay Alberto ang pinagbubuntis niya. Pero ayaw niyang panagutan. Hindi ko alam. Mahal ko si Diana. Simula pa lang nung magkasama kami at magkakilala sa ospital bilang magka-team. Ako doktor, siya naman nurse. Diyos lang makakalam kung siya o magiging anak niya mabubuhay kapag nanganak na siya. I'm sorry.
Ako, tatanggapin ko kahit na anong mangyari. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nagawang lokohan ni Alberto si Diana. Mahal na mahal ko siya. Sa tingin ko mas maswerte ko pa kaysa kay Diana. Siya, nagpapakahirap siya dito para buhayin lang niya ang pamilya niya sa Pilipinas. Kawawa naman siya. Mabuti siyang tao. Kaya wag mo sana siyang pag-isipan ng masama. She can be a good friend. Para akong tanga. Pumunta ako dito para suburin at awayin ng isang kriminal. Na ang bait-bait pala, na wala naman palang kasalanan. Ewan ko ba sa'yo? In love ka eh. Kung kawawa ako, mas kawawa pala siya. Dahil kapiranggot lang ang naramdaman ko at napagdaanan ko kumpara sa napagdaanan niya. At wala naman akong preba na talagang niloloko ako ni Alberto. Daniel, I feel so guilty. Hindi ko alam anong gagawin ko sa sarili ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag talaga namatay siya. Daniel, anong gagawin ko? Naguguluhan ako. Akala ko uwi na ako ng Pilipinas na hindi na tayo magkikita. Diana, I'm very sorry. I'm very, very sorry. Huwag mo naisipin yun. Siya nga pala natanggap ko yung letter siya kay Flower. Thank you rin, Yeah, I was hurt. Pero, kalimutan na natin yun, okay? Alam mo, tinago ko lang yun dahil para naman di makasama sa bata, di ba? Alam mo nga, ayokong diktahan si Troy kung sino mas pipiliin niya. You know, kung ano yung bigay ng Diyos, yun lang siguro yung maluwag kong tatanggapin. Diana, pinagdadasal ko yung pagaling mo. Bigay si ni Alberto to, no? Bakit? Alam mo, Patricia, it's really nice meeting you. Pero mo, kung di dahil sa'yo, hindi ko ma-appreciate na mahal na mahal talaga ako ni Troy. Siguro naman, dapat na yung pagmamahal niyang ginawa sa akin, hindi na ko sa kanya, di ba? Eto. I deserve this. Binigay sa akin yan ni Alberto. Sa'yo na lang. Diana, don't do this. Sa'yo yan. Hindi. Sige na. Tanggapin mo na yan. You deserve that. Alam mo, it's funny. Kaya pala ayaw akong patawagin ni Alberto dun sa office niya. Ayaw niyang mabuko. Siguro nag-apply ka dun, natanggap ka kagad, ano? First job ko yon. Talaga, I learned so much from him dahil ang bait-bait niya sa akin. First love ko nga siya eh. Talagang mahal na mahal ko siya. Lalo yung time na kailangan ko ng kausap, hindi niya ako iniwan. Yun yung time na depressed ako dahil namatay ang parents ko at ang kapatid ko sa isang car accident. Salamat dito ah. I'll treasure this for you. Siya nga pala, kausap ko yung lawyer ko kanina sa Maynila. Malapit na raw nila matrace kung sino pumatay kay Alberto. God. Alam mo, Patricia, I've been praying for it. Mabuti naman. Alam mo, Diana, pinagdadasal ko sana mabuhay ka. Not for anything else. Alang-alang kay Troy. Hot?
Manganganak na yata ako. Ha? Could you please call Troy, please? Patricia, manganganak na ako. Now! O Troy, kumusta na si Patricia. Diana? 24 hours na nga siya nagli-labor eh. Pero ginagawa naman namin ang lahat. Matagal na akong doktor pero ngayon lang ang pinanghihinaan ng loob. Take it easy, pare. Kami mismo, piglasar din namin siya. Papunta ako ng chapel, baka gusto niyo samahan niyo ako para ipagdasalatin siya. Ayun na. Mabait talaga ang Diyos. Alam niya kung anong nararapat para sa atin. Nabuhay man ako. Sakit. Malungkot. Mas masaya siguro kung kami dalawa ay nandito. Pero siguro nga, talagang pinagbibigyan kami ng Diyos ng pagkakataon nito. Tulad nga ng sinabi mo, Patricia. Diana, I wish you the best na maganda niyo yung pagsisimula. Sa sobrang bait at sa sobrang pagmamahal sa'yo ni Troy, mabuti na rin lang nangyari sa inyo to. At para ma-witness niyo rin yung katarungan para sa pagkamatay ni Alberto. Siguro naman, in a few days time, pwede natin i-celebrate itong mga nangyayaring ito. Di ba? Hindi talaga, no? Para sa friendship natin to, di ba? At sa kabila ng kalungkutan ito, baka hindi nyo nalalaman, nagkaroon din ng malaking himala. Ngayong gumagaling na si Diana, sigurado magsasama na kaming ng matagal na masayang masaya. Well, baka hindi nyo rin nalalaman na nagbabalak na rin kami magpakasal. Talaga? Ang gusto nga namin, yung tayo-tayo lang. Mas maigi nga yung tayong apat lang. Eh, ang gusto nga ni Diana, yung simpleng kasal lang, yung kahit na hindi na sa simbahan, yung sa open space lang. Habang narito pang kaibigan kong paring Pinoy, siya magkakasal sa amin. Troy, do you take Diana to be your lawfully wedded wife? I do. Diana, do you take Troy to be your lawfully wedded husband? I do. First the rings. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Patricia, pwede nga lang sana huwag ka nang umuwi. Oo nga Kaso tawag ng tawag si Atty. Estrada. Kailangan umuwi na ako para makatulong sa kaso.
At meron na rin sila nahanap na major suspect. Siya nga pala. Alam mo, may natanggap din akong sulat galing kay Alberto eh. Pero hindi naman para sa akin yung laman, so hindi ko na pinag-aksayan ng panahon. Ayan, sige. Baka sakaling makatulong doon sa kaso ni Alberto. Thank you, ah. Thank you. Oh, sa mga kalimot ha, singil ka sa akin ha. At kung babalik ka rito, in case, you're always welcome. Oo, teka nga muna. Bakit ba dito tayo nag-aakapan at nagpapaalamanan? Eh, ihatid pa natin to si Patricia sa counter. Ano ka na? Let's go! Sige na. Sa dinami-dami ng hindi na nakuha namin mula nung umalis ka, iisang major suspect na tinutukoy. Hindi nga lang namin nire-reveal dahil hindi pa kami siguradong sigurado. Kaya yung ganda at credibility ng relationship with Alberto, makakatulong sa pag-solve ng kaso. Sino siya, attorney? Si Margot Araneta. Siya yung childhood sweetheart ni Alberto na ang pamilya ay nalulugi sa negosyo. Kaya kinakwartahan na lamang si Alberto. Nalaman yun ni Alberto dahil doon sa mga perang winiwidro doon sa bank account nila. Ayun, iniwasan niya. Kaya siya pinapatay. Tama. Margot Araneta. Attorney, basahin mo yung sulat na yan. Sulat ni Alberto para kay Margot. Ayan, lahat ng sinasabi mo sa akin, eksakto. Ayaw pa kasanin ni Alberto si Margot dahil winawaldas lahat ni Margot lahat ng pera dun sa kumpanyang pinagsusosyohan nila. You know what? I think solved na ang kaso. Sabi ko na nga ba eh, yung paiyak-iyak ni Margot doon sa libing ni Alberto, puro palabas lang. Kaya, sila. Bigay sa akin ni Alberto yan. Sige, dapin yan! Nagbiyo ka! Ikaw pala ang ahas! Ikaw pumatay sa anak ko! Ayaw, magulo ka sana sa bilangguan! Tama na. Pinatay niya! Calm down. Kung maus pa sana kayo nakipag-cooperate, sana mas mabilisan na solve ang kaso. Mas madaling nanahimik na lamang si Alberto. Biruin nyo, pagkatapos na patayin ng anak nyo, kinupkup nyo pa sa bahay nyo ang major suspect. Pati mga walang kilalaman, napagbintangan ninyo. Hello, Diana! Oo nga eh. Nakakulong na si Margot Araneta. Salamat naman. Oo nga, magsa-celebrate din kami ngayon eh. O, sige. Sige, ingat ka ha. Bye! Ako lang. Good evening, Atty. Magandang gabi sa'yo, Patricia. Tuloy ko kayo. Upo kayo. Salamat. Nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa inyo. Napakalaki ng pagkakamali ko. I'm sorry. Isa pa, gusto ko rin magpasalamat sa inyong dalawa. Dahil sa inyo,
nakakasiguro kung maligaya at tahimik na si Alberto kung saan man siya nandun ngayon. Patricia, walang pumalit sa posisyong iniwan mo sa kumpanya. Gusto ko sana kung yung mamarapati, ikaw nang lumagay sa posisyong naiwan ni Alberto. Chris, namimiss ko ang anak ko eh. Pero sana maging isang pamilya ulit tayo. Maasahan ho ninyo. Good morning. Morning. Morning, ma'am. Good morning. Oh, okay. Dali na, miss. Pinatawag ko na siya. Ikaw? Ikaw pala? Officer, pwede ba kami mag-usap sandali? Sige. Sabi ko mga kapay, nakita na kita nung araw nung kamiting mo si Alberto kasama yung mga kasosyo niya. At ikaw rin ang umiikot-ikot sa bahay ko. At ikaw rin ang nananakot sa akin na ako isusunod mo kay Alberto. Paano mo nagawa kay Alberto yun? Hindi dapat si Alberto namatay. Ikaw kung bakit ko nang gawin mo. Aksidente lang ang nangyari. Alberto! Mga bata pa kami ni Alberto. Itinakda na kami magpakasal. Hindi lang dahil sa yaman ng pamilya nila. Kundi talagang mahal na mahal ko siya. Nagbago yun nung dumating ka sa buhay niya. Hindi totoong pera lang ang habol ko sa kanya. Biktima ako ng pamilya ko na nalugi. Alam ng Diyos sa loob ko na talagang mahal ko siya. Pero kahit na anong gawin ko, ikaw lang talagang minahal niya. Kaya galit na galit ako sa'yo, Lord. Lalong-lalo na nung nakatanggap ako ng sulat na akala ko para sa akin. Ayun pala para sa'yo. Sakit-sakit, Patricia. At ang nakalagay doon, lahat ang nararamdaman niya para sa'yo. Kung gaano siya kasaya kapag kasama ka niya. Ito.
Patawarin mo ako, Patricia. Isang tao lang ako katulad mo na umibig ng totoo. Isa lang ang naging kasalanan ko. Minahal natin ang isang lalaki. Dear Patricia, kahit noong bata pa ako, wala akong lakas loob sabihin ang tunay na nararamdaman ko sa kahit kaninong babae. Kaya laging sinusulat ko na lang. Gusto kong malaman mo na kahit ilang babae pa ang dumating sa buhay ko, sa iyo lang ako naging tunay na maligaya. You are my one and only. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan pagdating ng araw at maging ina ng mga anak ko. I love you very much, Patricia. Sana huwag kang magbago sa akin. Love, Alberto. Ikaw talaga. Hindi ka pa namatay. Baka nakarating pa yung mga tamang sulat mo para sa amin. Wala ka kasing sinabi eh. Akala ko hindi mo ako minahal. Eh ako naman. Ikaw lang naman ang minahal ko ng totoong-totoo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng iniwan mo, palalaguin ko. Alam mo, namimiss na kita. Baka hindi na ako makahanap ng isang katulad mo.